Inihayag ng DPWH na ang isang bahagi ng Guadalupe Bridge, isang 60 taong gulang na istruktura, ay sasailalim sa rehabilitasyon, partikular na nakatuon bago magsimula ang aktwal na gawaing pampalakas sa tulay ng Guadalupe. Ang mga temporary detour bridges ay itatayo upang ilipat ang trapiko mula sa dalawang pinakamalawak na daanan ng EDSA. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. In August 2024, inihayag ng DPWH na ang isang bahagi ng Guadalupe Bridge kasama ang EDSA ay ma-rehab sa pamamagitan ng October 2025 at pansamantalang isasara sa trapiko. Ang pag-aayos sa mga outer lane ng 60 taong gulang na tulay ay magsisimula lamang pagkatapos ng pagtatayo ng isang pansamantalang tulay, na aabuti ng halos 10 buwan. Hindi bababa sa 17 tulay ang nakatakda para sa pag-aayos, kabilang ang Guadalupe Bridge na nagkokonekta sa Makati at Mandaluyong, na sumasailalim sa pampalakas ng anti-earthquake. Ang Department of Public Works and Highways (DPWH) ay inihayag ng isang makabuluhang proyekto sa rehabilitasyon na gagawin upang mapalakas ang istruktura ng tulay at mas mahusay na makatiis sa mga pangunahing aktibidad ng seismic. Sinabi ng chairman ng MMDA na si Don Artes na ang retrofitting ng tulay ay aabutin sa paligid ng 17 buwan at magsisimula sa October 2025. Kapag nagsimula ang rehab works, ang mga outer lane ng Guadalupe Bridge ay isasara sa mga motorista habang ang isang pansamantalang tulay ay tinutuloy na mailagay upang makatulong na mapagaan ang kasikipan sa lugar. Ang Guadalupe Bridge ay isa sa pinakaabalang tulay sa Metro Manila na may 141,000 na sasakyan na dumadaan sa tulay araw-araw. Maaga pa noong 2012, iminungkahi ng Japan International Cooperation Agency, JICA, na ang rehab work ay dapat gawin sa tulay pagkatapos makilala ang mga bitak sa mga haligi nito. Ang Guadalupe Bridge, na matatagpuan malapit sa West Valley Fault, ay kailangang maging isang matatag na istruktura upang mapaglabanan ang isang potensyal na lindol. Ang mga pangunahing pag-aayos at pag-retrofitting, kabilang ang pagpapalit ng mga panlabas na tulay na may mga girder ng bakal na deck box at pagpapalawak ng sidewalk ng pedestrian, ay nakumpleto noong 2019 at nakatakdang magpatuloy ngayong October o November 2025. Ang pagpopondo para sa rehab ng Guadalupe Bridge ay magmula sa isang pautang sa JICA, at ang isang karagdagang komprehensibong plano sa pamamahala ng trapiko ay ilalagay ng MMDA bago magsimula ang mga aktibidad sa tulay. Bilang karagdagan sa Guadalupe Bridge, ang DPWH ay inuuna rin ang pagtatayo ng mga bagong tulay na tumatawid sa Pasig River at Manggahan Floodway upang mapagaan ang kasikipan ng trapiko sa Metro Manila. Ang rehabilitasyon at kapalit ng mga tulay ng Guadalupe at Lambingan ay bahagi ng Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project, na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency JICA. Bukod sa Guadalupe, ang iba pang mga tulay tulad ng EDSA Kamuning Flyover, EDSA Quezon Avenue Flyover, Magallanes Flyover, Delpan Bridge, at Quezon Bridge ay binalak din para sa rehabilitasyon. Pinahahalagahan din ng DPWH ang pagtatayo ng mga bagong tulay na tumatawid sa Pasig River at Manggahan Floodway upang mapagaan ang kasikipan ng trapiko. Ang EDSA ay nagdadala ng higit sa 400,000 mga sasakyan araw-araw, higit pa sa dinisenyo na kapasidad na 300,000, ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, MMDA. Bilang isa sa mga pinaka-congested na kalsada sa mundo,
Tulad ng iniulat ng 2023 TomTom Traffic Index, ang pagsisikap ng rehabilitasyon ay nagtatanghal ng isang napakalaking hamon sa logistic. Ang isang pag-aaral by 2018 ng Japan International Cooperation Agency JICA ay tinansya na ang kasikipan ng trapiko sa Metro Manila ay nagkakahalaga ng ekonomiya ng Pilipinas ng hindi bababa sa 3.5 billion pesos, araw-araw, na may potensyal na pagtaas sa 5.4 billion pesos araw-araw sa pamamagitan ng 2035 if no interventions are made. Samantala, as of 2025, ang pagtatayo ng Bataan-Cavite Interlink Bridge, BCIB, isang tulay na 32.15 kilometers na magkokonekta sa Bataan at Cavite, ay inaasahang magsisimula sa maaga o kalagitnaan ng 2025, na may pagkumpleto na inaasahang para sa 2029. Tulad ng pinakabagong mga ulat, ang detalyadong yugto ng disenyo ng engineering, DED, ng proyekto ay malapit na makumpleto, na may naiulat na 99.80% na pag-unlad. Ang mahalagang yugto na ito, na nagsimula noong November 2020, ay nakatakdang makumpleto noong nakaraang December 2024, ang yugtong ng DED ay nakakuha ng isang gastos na 3.348 million pesos, na pinondohan sa pamamagitan ng Asian Development Bank, ADB, loan. Ang estratehikong lokasyon ng proyekto ay magsisilbing isang mahalagang link sa pagitan ng North at South Luzon Gateway, pagpapahusay ng koneksyon at pagtaguyod ng pagsasama sa rehiyon. Bukod dito, mapapabilis ng tulay ang pag-unlad ng mga seaport sa parehong Bataan at Cavite, na mapapahusay ang kanilang mga kakayahan bilang mahalagang mga hub ng maritime. Ang napakalaking istrukturang ito ay hindi lamang magsisilbing isang mahalagang link sa transportasyon ngunit tumayo rin bilang isang simbolo ng katapangan ng engineering at pambansang pag-unlad.